Ang bayan ng Santa Verde ay tahimik, payapa, at sagana. Mayaman ito sa yamang dagat, lunti ang kagubatan, at malamig na hangin mula sa kabundukan. Ngunit higit sa lahat, may tagapangalaga itong hindi natitinag sa gitna ng tukso, si Mayor Ernesto Alcacid. Sa edad na 47, matikas pa rin si Mayor Ernesto. Mula sa pamilya ng mga guro, lumaki siyang may paninindigan, prinsipyo, at malasakit sa kalikasan. Hindi siya nagpatangay sa alok na salapi ng senador, gobernador, o negosyante. Para sa kanya, ang tunay na kayamanan ay ang kaligtasan at kasaganaan ng kanyang mga nasasakupan. Mayor, Ani Kagawad Tolentino habang hawak ang isang brown envelope. Ito na raw ang final offer ni Senador Alfonso. 300 milyong piso kapalit ng permiso sa pagtatayo ng planta sa may dalampasigan. Tahimik lamang si Mayor habang tinatitigan ang envelope. Hindi niya ito hinawakan. Kapag pinayagan natin yan, sagot ni Mayor sa kalmadong tinig, hindi lang isda ang mawawala sa dagat. Mawala rin ang hanap buhay ng mangingisda, lilisan ang mga pawikan, at magigiba ang balanse ng kalikasan. Kahit ba ganito kalaking halaga, Mayor? Pambayan ng utang, pampaayos ng kalsada, pampaaral ng mga bata. Napatingin si Mayor sa labas ng bintana ng kanyang munisipyo. Sa malayo, tanaw niya ang dagat, makislap sa sinag ng araw, tila kumikindat na parang may sinasabi. Kung tatanggapin ko yan, mariin niyang wika, anong uri ng bayan ang iiwan ko sa mga bata? Anong uri ng leader ako kung ibebenta ko ang sarili kong kaluluwa kapalit ng aspalto at tubo? Walang naisagot si Tolentino. Tahimik itong tumango at lumabas ng silid, dala pa rin ang envelope na walang bahid ng pagdududa mula sa alkalde. Ngunit sa kabilang panig ng kagubatan ng Santa Verde, may mga matang nagmamasid sa katahimikan ng bayan. Mga matang hindi tao, matatalim, makislap, at laging gising sa gabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang batang aswang ang tumatakbo sa gitna ng madilim na kakahuyan. May sugat ito sa braso, at habol hininga. Sa kanyang likuran, naririnig ang mga yabag ng mga armadong rebelde, hindi siya hinahabol dahil isa siyang halimaw, kundi dahil siya ang anak ng isang makapangyarihang pinuno ng mga nilalang ng dilim. At ang kanyang tanging pag-asa. Isang tao, isang leader, isang mayor na hindi bumebenta ng kalikasan, kahit kapalit nito ay kapangyarihan. Lumilikha ng malalalim na tunog ang mga tuyong dahon sa bawat hakbang ng batang aswang. Ang kanyang paa ay may sugat na, ang braso ay namamaga, ngunit hindi niya alintana ang sakit. Alam niyang hindi lang siya ang nailigtas ng kanyang pagtakas, dala niya ang lihim ng kanilang lahi. Doon siya tumakbo, huwag niyong hayaang makatakas yan. Sigaw ng isang rebelde, may hawak na Armalite. Sa likod ng makakapal na palumpong, nagkubli ang batang aswang. Naramdaman niya ang kanyang puso, hindi ito normal na tibok ng halimaw, kundi puso ng isang batang natatakot, nalulungkot, at naguguluhan sa karahasan ng mundo. Ang pangalan niya ay Basilio, 10 taong gulang, anak ni Labnao, ang pinuno ng mga mabubuting aswang na matagal nang naninirahan sa kagubatan ng Santa Verde. Hindi sila nananakit ng tao, sa halip, sila'y tagapangalaga ng gubat, katuwang ng kalikasan. Ngunit sa pagdating ng mga dayuhang may interes, naging target sila. Isa-isang kinukuha, sinasaktan, at sinusubukang alamin kung saan nakatago ang kanilang mga kapangyarihan. Biglang may narinig si Basilio, isang makina, mabigat at malapit. Isang pickup truck na itim, may plakang hindi rehistrado sa Santa Verde. Bumaba ang 5 armadong kalalakihan, pinangunahan ng isang lalaking may peklat sa pisngi at itim ang guwantes. Siguraduhin niyong mahuhuli ang bata. Anak siya ng pinuno. Kapag nakuha natin yun, madudurog ang buong angkan nila. Habang nagsasalita ang lalaki, isang aninong. Mabilis na gumalaw sa likod ng mga puno. Tahimik. Mapanlikha. Hindi ito si Basilio. Isa pa ito. Isang matandang aswang, si Amba, ang matandang tagapagturo ng mga kabataan sa gubat. Tinitigan niya ang mga armadong lalaki, at sa loob ng isipan niya ay bumigkas ng isang matandang orasayon ng pagtatago. Sandaling lumabo ang hangin sa kanyang paligid, at nawala siyang parang usok. Si Basilio naman ay lumabas mula sa kanyang taguan at tumakbo muli, diretso patungong hangganan ng gubat at bayan. Nang mapansin ng mga rebelde ang galaw niya, agad silang sumigaw. Ayun siya, bilis!
Ngunit bago sila makalapit, isang malakas na alulong ng hayop ang pumuno sa paligid. Hindi ito aso, hindi rin lobo. Isa itong nilalang ng gubat, malaki, may mabangis na ngipin, at mata ng isang tagapagtanggol. Tumigil ang mga rebelde. Biglang humampas ang hangin, kasabay ng paglipad ng mga ibong itim mula sa mataas na puno. Sa kabilang banda naman, sa may ilog, naghahatid ng relief goods si Mayor Ernesto kasama ang ilang kawani ng munisipyo. Bitbit nila ang mga kahon ng bigas at gamot para sa mga komunidad malapit sa kagubatan. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Mayor, may kakaiba po akong nakita kagabi. May mga taong armado sa gubat. At may batang parang sugatan. Duguan ang paa. Napakunot ang noo ni Mayor. Saan po banda, Aling Yaya? Doon sa bandang sanlunan, malapit sa matandang puno ng balete. Tumango si Mayor. Sige, ako na po ang bahala rito. Sa kanyang mga mata, may kirot ng pag-aalala, pero may apoy ng determinasyon. Hindi pa niya alam ang buong kwento, ngunit sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, alam niyang may nagbabantang panganib. At kung kailangan siya mismo ang magtungo sa dilim ng kagubatan para iligtas ang inosente, handa siyang gawin ito. Gabi na nang marating ni Mayor Ernesto ang dulo ng kalsadang patungo sa gubat ng sanlunan. Kasama lamang niya si Kapitan Celso, isang dating sundalo na ngayon ay tumutulong sa kanya bilang hepe ng mga tanod sa buong bayan. Mahirap to, Mayor. May mga rebelde raw na armado. Sigurado po ba kayo? Tanong ni Kapitan habang hinahanda ang maliit na flashlight. Kung may batang nasasaktan, hindi ko kayang umupo lang sa munisipyo at maghintay ng ulat. Hindi ganun ang pinanggako ko sa bayan, mariing sagot ni Mayor. Habang tumatagos sila sa kakahuyan, napansin ni Mayor Ernesto ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang huni ng kuliglig, walang kaluskos ng mga hayop. Tila ba may nagmamasid. Hanggang sa, tulong. Isang mahinang tinig ang sumambulat sa kadiliman. Nagmadali si Mayor at Kapitan Celso patungo sa pinanggalingan ng tinig. Doon nila nakita si Basilio, halos mawalan na ng malay, sugatan, at nanginginig sa lamig. Diyos ko, bulong ni Mayor habang nilapitan ang bata. Anong nangyari sa'yo? Ngunit bago pa masagot ni Basilio, may lumitaw mula sa dilim, isang matandang lalaki na tila hindi tao. Mata niya'y kulay abo, at ang balat ay bahagyang kulay abo rin, parang abo ng siga. Ngunit sa kabila ng anyo, may kabaitan sa kanyang mukha. Huwag ninyong sasaktan ang bata, ani Kapitan Celso, itinutok ang baril. Hindi ako kaaway, sagot ng matanda. Ako si Amba, guro ng mga anino ng gubat. Kaibigan ako ni Basilio. At, kaibigan ni Mayor Alcacid. Nagtaka si Mayor. Kaibigan kita. Tumango si Amba. Matagal ka nang pinagmamasdan ng aming lahi. Isa kang bihirang tao. Hindi mo ibinenta ang kagubatang ito, hindi mo ipinagpalit ang dalampasigan sa pera. Kaya kami yumuko sa iyong pamumuno, kahit hindi mo alam. Tahimik si Mayor. Sa dami ng politikong nagbenta ng kalikasan, sa lahat ng tinangkang takutin at suhulan, siya lamang ang hindi sumuko at ngayon, unti-unti niyang nakikita ang gantimpala ng kanyang katapatan. Bakit kayo tinutugis? Tanong ni Mayor habang binubuhat si Basilio. Dahil si Basilio ay anak ng aming pinuno, si Labnao, at balak silang gawing eksperimento ni Senador Alfonso. Nais nilang sirain ang sagradong ugnayan ng aming lahi at kalikasan upang mapadali ang pagtayo ng planta. Gusto nilang tapusin ang aming kaharian para sa sariling kita. Nanlamig si Mayor sa narinig. At ngayon, dagdag ni Amba, dinala na ni Alfonso ang kanyang armadong grupo sa dalampasigan. Bukas ng umaga, sisimulan na ang paghuhukay at pagputol ng mga puno. Tahimik si Mayor. Dahan-dahan niyang tinapik ang noo ni Basilio, na ngayon ay nakapikit na, payapa. Hindi tayo papayag, bulong niya. Hindi tayo papayag. Madaling araw pa lamang, ngunit nagising na ang buong bayan ng Santa Verde sa malalakas na ugong ng mga heavy equipment, bulldozer, backhoe, at mga truck na may bitbit na konkretong tubo't bakal. Sa unahan ng convoy ay isang itim na SUV, at mula roon ay bumaba ang matikas, mayabang, at kilalang makapangyarihang politiko, Senador Alfonso Gatchalian. Nag-umpisa na ang bagong kinabukasan ng Santa Verde. Sigaw niya habang nagpapakuha ng litrato. At kung may haarang sa proyektong ito, sila'y hahatulan ng batas.
Ngunit malayo sa dalampasigan, sa isang lihim na kuweba sa gubat, tahimik na nagtipon ang kakaibang hukbo, mga residente ng Santa Verde, mga mangingisda, guro, kabataan, at mga mabubuting aswang. Nasa gitna si Mayor Ernesto Alcacid, nakasuot ng simpleng jacket, bitbit ang isang megaphone, at sa likod niya ay si Amba, si Kapitan Celso, at ang batang si Basilio, na ngayon mas maayos na ang kalagayan. Tulungan natin si Mayor. Sigaw ni Aling Yaya, ang matandang herbalistang minsang tinulungan ni Mayor mula sa pagkakakulong. Hindi pera ang kalikasan. Sigaw ng isang mangingisda. Hindi tayo mga bobo. Alam nating tayo ang mawawala kapag nagtuloy to. Dagdag ng isang guro. Tumingin si Amba sa paligid at iniabot ang isang sako ng mga dahon sa Mayor. Anong mga ito? Mga dahon ng alateron, panggamot, pambura ng takot, at panangga sa mga bala basta't malinis ang hangarin ng gumagamit. Tahimik na ngumiti si Mayor. Magsisimula ang paglalakad natin ngayon. Hindi para makipagyera, kundi para ipakita sa kanila na hindi tayo basta-basta yuyuko. Santa Verde ay tahanan ng tao at nilalang. Dumagundong ang palakpakan. Sa dalampasigan. Habang humuhukay ang mga makinarya, napalingon ang mga tauhan ni Senador Alfonso sa unahan ng kalsada. Papalapit ang daan-daang mamamayan. Sa unahan, tandem ang megaphone, si Mayor Ernesto. PAHINTOIN ang operasyon. Sigaw niya, wala kang autoridad dito, Mayor. Bulyo ni Alfonso. Nasa akin ang permit, ang pirma ng gobernador, pero nasa amin ang lupa. At nasa amin ang puso ng bayan. Lumabas si Amba, at kasunod niya ay 10 aswang, hindi nakakatakot ang anyo, kundi marangal, may anyong animoy mandirigmang alagad ng kalikasan. Sa isang kisap mata, huminto ang hangin. Tumigil ang mga makina. Ang dagat ay tila nakiisa at kumalma. Anong klaseng palabas to? Sigaw ni Alfonso, sabay utos sa kanyang mga armadong tauhan, arestuhin sila. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito, lumitaw mula sa likod ng mga puno ang mahigit 100 anino, mga tagapagtanggol ng gubat, mga halimaw ng kabutihan, pinangungunahan ni Labnao, ama ni Basilio. Ang pinuno ng mga aswang. Hindi kami mananakit kung hindi nyo kami sasaktan, bulong ni Labnao. Ngunit kung pipilitin yung wasakin ang aming mundo, titindig kami. Kasama ang mga tao. Tumahimik ang lahat. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Senador Alfonso ang imposible, ang pagkakaisa ng tao at nilalang, ng karaniwang mamamayan at makapangyarihang nilalang ng kalikasan, at ang lahat ng ito ay pinamumunuan ng isang mayor na hindi yumuko sa salapi. Napakabigat ng tensyon sa hangin. Magkaharap ang dalawang mundo, ang kampo ng kasakiman sa pamumuno ni Senador Alfonso, at ang kampo ng bayan sa pamumuno ni Mayor Ernesto Alcacid, kasama ang mga mabubuting aswang at mga tagapagtanggol ng kalikasan. Isang putok ng baril ang palm unit sa katahimikan. Tumama ito sa harapan ni Mayor Ernesto, ngunit tila bahamarang ang hangin mismo. Ang dahon ng alateron na isinabot niya sa dibdib ay kumislap at nasunog, ngunit siya'y hindi nasaktan. Nagulat ang mga armadong tauhan ni Alfonso. Isa-isa sa kanila ay nagsimulang umatras. Hindi nila maintindihan kung anong puwersa ang humaharang sa kanila, pero alam nilang hindi ito basta-basta. Ako ang batas dito. Sigaw ni Alfonso, galit na galit. Ako'y senador ng bansa. Ngunit sa oras na iyon, si Basilio, kahit sugatan pa, ay tumindig sa likod ni Mayor Ernesto. At ako ang anak ng pinunong aswang na binigyan mo ng sakit. At si Mayor Alcacid ang tunay na pinuno, hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa puso. Sumigaw ang mga mamamayan ng Santa Verde. Mayor ALCAAAAASIIIIID. Protektahan ang kalikasan. Umalis ka, Alfonso. Maging ang ilang sundalong pinadala ng senador ay napaatras. Isa sa kanila, si S. Renz, ay lumapit sa kanyang boss. Sir, hindi na po natin kontrolado ang sitwasyon. Ang mga tao mismo ang tumitindig. Baka mas maging magulo kung ipagpatuloy pa natin to. Galit na galit si Alfonso. Ngunit sa harap ng dami ng tao, halimaw, at lakas ng loob ng bayan, wala siyang nagawa kundi ang umatras. Hindi ito ang katapusan. Banta niya, babalik ako, at mas madyugo na ang mangyayari.
Ngunit bago pa siya makaalis, bumaba mula sa langit ang isang dambuhalang ibong itim, si Kal Inis, ang alaga ni Amba, isang nilalang na tagapagsiwalat ng kasinungalingan. Sa kanyang paglipad ay nalaglag ang ilang papel mula sa langit, mga dokumentong nagnakaw si Alfonso ng pondo, pumirma ng ilegal na kontrata, at nanuhol ng mga opisyal sa Kapitolyo. Lahat ay nasaksihan ng media na naruroon. Live na ipinalabas ang buong pangyayari. Makalipas ang ilang araw, opisyal na inimbestigahan si Senador Alfonso at sinuspinde ng Senado. Lumakas ang panawagan para sa proteksyon ng kalikasan, at itinuturing ngayon ang Santa Verde bilang modelo ng eco-governance sa buong bansa. Si Basilio ay unti-unting gumaling. At sa ilalim ng buwan, habang nakaupo sa tuktok ng bundok, tinanong niya si Mayor Ernesto. Bakit mo kami tinulungan? Kahit alam mong aswang kami. Ngumiti ang mayor. Dahil hindi ako tumitingin sa anyo. Tumitingin ako sa puso. Bakit mo tinanggihan ang salapi, kapangyarihan, at posisyon? Tumangala si mayor sa langit. Dahil mas mahalaga ang kinabukasan ng bayan kaysa sa panandaliang yaman. Mas mahalaga ang kalikasan kaysa komisyon. At higit sa lahat, mas mahalaga ang katotohanan kaysa kasinungalingan.